Paglipad ng tiyanak, di pangkaraniwang sigaw. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, may isang lalaki na nagngangalang Marco. Isa siyang simpleng magsasaka na naninirahan malapit sa gubat. Isang gabi, habang naglalakad si Marco pauwi galing sa kanyang bukid, napansin niyang kakaiba ang tahimik ng gabi. Ang buwan ay hindi gaanong maliwanag, at tila ba may kakaibang kuryente sa hangin. Nang biglang lumutang ang isang masamang hangin, naririnig ni Marco ang malakas na sigaw mula sa malalayong kagubatan. Ang kakaibang ingay na ito ay nagdudulot ng takot sa puso niya, ngunit naisip niyang baka ito'y bunga lamang ng kanyang pagod. Subalit, ang kakaibang tibok ng kanyang puso ay nag-uudyok sa kanya na alamin ang misteryo sa likod ng sigaw na iyon. Pumunta si Marco sa direksyon ng kagubatan, dala ang isang maliit na ilaw at ang kanyang tapang. Habang siya'y lumalapit, mas nagiging malakas at mas mabagsik ang sigaw na naririnig niya. Napagtanto ni Marco na ito'y tila ba nagmumula sa isang tiyanak, isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na nagtatago sa mukha ng isang inosenteng sanggol. Nang makarating siya sa gitna ng madidilim na kagubatan, napansin ni Marco ang isang lihim na puwang sa lupa. Binuksan niya ito at biglang lumitaw ang isang kakaibang kaharian na puno ng maliliit na tiyanak. Ang mga ito ay nag-uunahan sa pag-akyat sa kanya, tila ba handang sakmalin ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang pag-aalinlangan, napagtanto ni Marco na ang tiyanak ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi kayang palampasin. Isang mapanuring mata ang pamante sa kanya mula sa itaas ng trono ng pinuno ng tiyanak. Siya ay isang matandang tiyanak na mas mataas at mas maimpluwensyang nilalang kaysa sa iba. Narito ka, Marco. Hindi mo na kailangang takutin ang aming kaharian. Sambit ng matandang tiyanak na tila ba nakakaintindi sa kanyang iniisip. Iniabot ng matandang tiyanak ang isang puting singsing kay Marco. Agad niyang naisip na ito ay may kapangyarihan. Ngunit bago niya ito makuha, biglang nag-iba ang atmosfera. Ang matandang tiyanak ay biglang nagwala at sinimulan ng isang kakilakilabot na sigaw. Ang palasyo ng tiyanak ay naglaho at ang gubat ay nagbago ng anyo. Si Marco ay napadpad sa isang lugar na puno ng multo at maligno. Naging saksi siya sa mga kasaysayan ng mga kaluluwang naglalakbay sa kakaibang daigdig na iyon. Ang mga multo ay nag-uusap at ang bawat kwento ay nagdudulot ng pangilabot sa kanyang puso. Ang mga maligno naman ay naglalaro sa dilim, umaatungal sa kanyang paligid. Napagtanto ni Marco na ang kanyang pagsilay sa tiyanak ay nagbukas ng isang portal patungo sa pambihirang dimensyon ng kababalaghan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa kanyang puso na nagnanais malaman ang lihim sa likod ng lahat. Bawat hakbang na kanyang tinatahak ay nagdadagdag ng misteryo. Ang mga multo at maligno ay tila ba nag-uunahan sa pagbigay ng mga clue tungkol sa itim na puso ng kaharian na bumabalot sa kanya. Gayun din, si Marco ay natutunan ng mga ritual at anteng-anteng na maaaring gamitin upang kontrolin ang kapangyarihan ng tiyanak. Subalit, habang naglalakbay si Marco, mas lalong lumalim ang kanyang kaba. Ang mga malalakas na sigaw ng tiyanak ay patuloy na nag-uudyok sa kanya na bumalik at isara ang portal. Gayunpaman, ang kanyang curiosity ay nagtatagumpay sa kanyang takot. Habang dumadapo si Marco sa pinakamalalim na bahagi ng dimensyong ito, natagpuan niya ang isang matandang bruha na may alangas-ngas na mukha. Ibinigay ng bruha sa kanya ang isang sinaunang aklat na naglalaman ng mga ritual na maaaring gamitin para mahigitan ang kapangyarihan ng tiyanak. Ito ang simula ng masalimuot na paglalakbay ni Marco patungo sa kaalaman at kapangyarihan. Gayun din, ang mga panganib na kanyang kakaharapin at ang mga bagay na hindi niya inaasahan.
Ang kwento ng paglipad ng tiyanak, di pangkaraniwang sigaw, ay nagpapatuloy, at ang mga kasalukuyang pangyayari ay nagdadala ng masalimuot na kaganapan at kapahamakan. Tinutukan ni Marco ang aklat na ibinigay ng matandang bruha. Sa mga oras na kanyang iniimbestigahan ito, napagtanto niya na ang ritual ay nagdadala ng malupit na kapahamakan. Ang bawat hakbang at pag-aalab ng kandila ay tila ba nagpapalapit sa kanya sa tiyanak, ngunit wala nang ibang pag-asa kundi ituloy ni Marco ang ritual. Isang gabi, sinimulan ni Marco ang mga hakbang ng ritual. Ang hangin ay biglang naging malamig, at ang buwan ay nawala ng liwanag. Habang nag-aalab ang kandila, ang buong lugar ay nagkaroon ng malupit na kagubatan, puno ng mga hayop na naglalakad-lakad sa dilim. Sa gitna ng ritual, nagsimulang maglakbay ang mga multo at maligno sa paligid ni Marco. Ang mga multo ay nag-uusap ng mga nakakatakot na kwento ng kanilang buhay noong sila'y nabubuhay pa. Samantalang ang mga maligno ay naglalaro sa paligid, tila ba nag-aatungal sa kanilang kakatwang galit. Ngunit biglang nagdilim ang paligid, at ang lahat ng hayop at multo ay nagtago sa mga lilim ng kagubatan. Marahang lumapit ang matandang tiyanak na mas pinahirapang hanapin ni Marco. Naglalakad ito ng may kakaibang lakad, tila ba hinihintay ang kanyang pagdating. Marco, hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan na ito, bulong ng matandang tiyanak sa kanya. Ang iyong ritual ay nagdulot lamang ng mas malupit na kapahamakan. Dapat mong itigil ito bago pa maging huli ang lahat. Subalit, ang pagnanais ni Marco na makuha ang kapangyarihan at malaman ang lihim ng tiyanak ay mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman niya. Itinuloy niya ang ritual, at biglang bumukas ang isang portal patungo sa kaharian ng mga tiyanak. Ang lugar na ito ay puno ng hiyaw at sigaw ng mga tiyanak. Sila'y naglalaro at naglilibot sa kanilang kaharian na puno ng kadiliman. Subalit, sa kanyang pagpapakalunod sa kapangyarihan, napagtanto ni Marco na ang mga tiyanak ay may sariling buhay at damdamin. Nakatagpo siya ng isang batang tiyanak na tila ba nababalot ng lungkot. "Bakit ka nandito?" tanong ni Marco. "Ano ang iyong kwento?" Ang batang tiyanak ay nagkwento ng isang malungkot na kasaysayan ng pagsilang at pangungulila. Sa kanyang pagsasalaysay, napagtanto ni Marco na ang mga tiyanak ay hindi lamang mga nilalang na dapat katakutan, kundi mayroon ding nararamdaman. Dahil sa kanyang pakikipag-usap sa batang tiyanak, nagising sa kanya ang damdamin ng kaharian na kanyang binuksan. Ang mga tiyanak ay hindi lamang mga nilalang na dapat katakutan, kundi may sarili rin silang pangangailangan at nararamdaman. Unti-unti, nagbabago ang kanyang perspektibo at unti-unti siyang napapaamo sa kaharian ng mga tiyanak. Subalit, habang nagbabago si Marco, mas lalong lumalakas ang pag-aaklas ng ibang tiyanak. Ang matandang tiyanak na unang bumalangkas ng kanyang kapangyarihan ay nagiging balakid sa kanyang misyon na dalhin ang kaharian sa kapayapaan. Ang buhay ni Marco ay tila ba nanganganib habang siya'y naiipit sa gyera ng mga tiyanak. Ang kwento ng paglipad ng tiyanak, di pangkaraniwang sigaw, ay patuloy na dumarami ng mga kaganapan at pagbabago. Hanggang sa kasalukuyan, si Marco ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay sa kaharian ng mga tiyanak, handang harapin ang mga pagsubok at kapahamakan sa pag-asang mahanap ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang buwan ay mas lalong nagliwanag habang si Marco ay patuloy sa kanyang paglalakbay sa kaharian ng mga tiyanak. Ang paligid ay puno ng kakaibang kaharian, na puno ng mga hiyaw at mga multong tila ba nag-aalab ang mga mata sa dilim. Sa bawat yapak ni Marco, mas lalong nararamdaman niya ang malupit na presensya ng mga nilalang na nakapaligid sa kanya.
Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga tiyanak na tila ba nagdala ng mga ritual at kasabayang sigaw. Agad na napagtanto ni Marco na may mas malalim pang sikreto sa kaharian ng mga tiyanak. Nagtagumpay siyang makipag-usap sa kanila, at sa kanilang mga kwento, natuklasan niya na ang kapangyarihan ng tiyanak ay may mga konsekwensyang hindi kayang baliwalain. Ang isa sa kanila ay nagbahagi ng kanyang sariling karanasan. Sa bawat ritual at paggalang sa aming kapangyarihan, mayroong isang presyo na kailangang bayaran. Isang anino na laging sumusunod at sumasaklaw sa nagtatangkang kumuha ng kapangyarihan. Naiipit ang puso namin sa pagitan ng dilim at liwanag. Napagtanto ni Marco na ang kanyang pagsusumikap na kontrolin ang kapangyarihan ay nagdadala ng hindi inaasahang mga epekto sa mga tiyanak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagbago ang atmosfera. Ang paligid ay bumabalot ng kaharian na puno ng anino, na tila ba naghahanap ng bagong biktima. Ang grupo ng tiyanak ay nag-alsa laban sa aninong sumusunod sa kanila. Ang mga dilim na naglalakbay sa hangin ay paminsang bumabalot sa kanilang katawan. Tilang ba may malupit na labanang nagaganap, at si Marco ay napagtanto na ang kanyang presensya ay naging dahilan ng pag-usbong ng mga pag-aaklas sa kaharian ng mga tiyanak. Tumakas si Marco sa kaguluhan, ngunit sa kanyang pagtakbo, siya ay nahulog sa isang malalim na yungin. Sa pag-ikot ng mga pangyayari, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang nakakatakot na pintuan na puno ng mga marka ng mga tiyanak. Sa kabila ng kanyang takot, napagtanto ni Marco na ito ang pintuan papuntang kaharian ng mga anino. Bago siya makapag-isip ng tamang hakbang, biglang bumukas ang pintuan at siya'y tinulak paloob. Ang kanyang paligid ay nagdilim, at naririnig niya ang mga nakakatakot na sigaw ng mga anino na nag-uunahan sa kanyang paligid. Sa kabila ng kanyang pagtatangkang makatakas, si Marco ay nadala sa kalaliman ng kaharian ng mga anino. Doon, napagtanto niya ang masalimuot na kwento ng mga anino na nagtatago sa dilim. Sila'y mga kaluluwang naligaw at iniwan ng kanilang mga mahal sa buhay, at ngayon ay bitbit ang bagahe ng kalungkutan at pagkasindi. Ang mga anino ay nagsisilbing guro sa mga tiyanak, ngunit ang kapangyarihan na ito ay nagdudulot rin ng malupit na kapahamakan sa kanilang sarili. Si Marco ay naging saksi sa malupit na pakikibaka sa pagitan ng mga tiyanak at mga anino. Ang kanyang buhay ay naging bahagi ng magulong mundo ng mga nilalang na ito, at sa bawat paglipas ng oras, mas lalong dumarami ang misteryo at pang-aaklas sa kaharian ng dilim at liwanag. Hanggang saan haantong ang kwento ni Marco sa gitna ng labanang ito. Ang kaharian ng mga tiyanak at anino ay patuloy na nag-aalab, at si Marco ay nahuhulog sa gitna ng kasaysayan na puno ng kababalaghan at kapahamakan. Sa malupit na kaguluhan ng kaharian ng mga tiyanak at anino, si Marco ay nagtangkang hanapin ang daan palabas ng masalimuot na lugar na iyon. Ang kanyang pag-ikot-ikot ay dinala siya sa masalimuot na kagubatan kung saan ang dilim at liwanag ay nagtatagisan. Isang malakas na ulan ang biglang bumuhos, tila ba naglilinis ng mapanuring mata ng mga anino. Naririnig ni Marco ang mga taginting ng mga halakhak at sigaw mula sa likuran. Isang senyales na ang mga tiyanak ay patuloy na nangangahas na bumangon. Habang siya'y patuloy na naglalakad, ang daan ay bumukas patungo sa isang malalim na kuweba. Sa kanyang pagtahak sa madilim na daan, natagpuan ni Marco ang isang lumang aklat na nakaipit sa isang bato. Binuksan niya ito at natuklasang naglalaman ng mga lumang kwento ukol sa pagkakabuo ng kaharian ng mga tiyanak at anino. Mula sa mga pahinang iyon, napagtanto niya na ang alitan ng dalawang uri ng nilalang ay nagugat sa isang sinaunang galit at puot. Habang nagbabasa,
napagtanto ni Marco na may isang propesya ukol sa isang tao na magdadala ng kapayapaan sa kaharian. Ang pahayag ay naglalarawan sa isang nilalang na may pusong tapat at nagtataglay ng diwa ng pag-unawa sa magkabilang panig. Nang lumabas si Marco mula sa kuweba, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng lapanang nagaganap sa pagitan ng mga tiyanak at anino. Naglakad siya patungo sa gitna ng kaguluhan, at sa kanyang paglakad, siya'y naantig ng mga pangyayari sa kanyang paligid. Ang ulan ay unti-unting tumilaw, nagdudulot ng lamig na bumabalot sa paligid. Sa isang tagpo, nakakita si Marco ng isang batang tiyanak na tila ba nangungulila sa pagkakasawi ng kanyang ina. Nahulog sa lupa ang larawan ng mag-ina, at nang humadjakik ang hangin, ang larawang iyon ay biglang nagtagumpay sa pagpapahayag ng pangungulila ng tiyanak. Sa kabila ng kanilang kawihan, naantig ang damdamin ng mga tiyanak at anino sa kwento ng batang tiyanak. Mula sa pag-iyak niya, nag-usbong ang pag-unawa at pagmamahalan sa kanilang mga puso. Nag-alsa ang mga anino at tiyanak sa iisang layunin, ang pagtataguyod ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa kanilang kaharian. Ang langit ay unti-unting naglinaw, at ang malupit na kaguluhan ay naglaho. Ngunit sa kabila ng tagumpay ng pagkakabuklod, naiwan si Marco na bitbit ang alangas-ngas ng propesya. Ang mga mata ng mga nilalang sa kaharian ay nag-uunahan sa pagtingin sa kanya, tila ba nag-aalab ang kanilang interes sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Ang kwento ng paglipad ng tiyanak, di pangkaraniwang sigaw, ay patuloy na damadala ng kakaibang takot, nakakakaba, at nakakasindak na pangyayari. Ang tadhana ni Marco ay nagtataglay ng malupit na kapangyarihan, at sa kanyang mga kamay ay nakasalalay ang kinabukasan ng kaharian ng mga tiyanak at anino. Ang ulan ay patuloy na bumuhos, nagdadala ng lamig at lungkot sa buong kaharian. Ang kanyang pag-ikot-ikot sa kagubatan ay naging mas komplikado habang ang mga nilalang sa kanyang paligid ay nagiging mas agresibo sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Naramdaman ni Marco ang pangungulila ng mga anino at tiyanak, at sa kabila ng pagtatangkang magsanib puwersa, ang takot ay nagbubukas ng mas malalim na sugat sa puso ng bawat nilalang. Sa kanyang paglalakbay, natagpuan ni Marco ang isang malaki at kaharian ng mga anino na tila ba iniiwasan ng ibang tiyanak. Dinala siya sa palasyo ng namumuno ng mga anino, isang matandang babae na may mapanuring mata at malalim na pagnanais para sa kapayapaan. Marco, ani ng matandang babae, ikaw ang hinahanap ng aming propesya. Ang iyong puso ang magsisilbing tanglaw sa madilim na landas ng kaharian. Subalit, ang pagbubuklod ng mga anino at tiyanak ay hindi madali. May mga puwersa sa labas ng ating kaharian na naisin kang pigilan at sirain ang pag-asa ng kapayapaan. Si Marco ay hindi makapaniwala sa narinig, ngunit ang matandang babae ay nagpatuloy sa pagpapahayag ng mga plano at layunin. Tinanong niya si Marco na maging tagapagtaguyod ng pagkakaisa, subalit ang kanyang misyon ay may halaga ng personal na sakripisyo. Nang sumang-ayon si Marco, itinuro siya ng matandang babae patungo sa pusod ng kaharian, isang lugar na itinuturing na banal at puno ng misteryo. Dito, kanyang nadiskubre ang mga lihim na ritual at orasayon na may kakayahan na magtaglay ng kapangyarihan para sa pagbabago ng kanyang kapalaran at sa buong kaharian. Ngunit habang si Marco ay sumasailalim sa mga ritual, ang atmosfera sa kaharian ay nagbago. Ang langit ay naging pula at ang hangin ay bumubuka na ng malupit na sigaw mula sa mga tiyanak. Ang palasyo ng mga anino ay bumagsak sa pag-atake ng mga puwersang ayaw sa pagkakaisa. Habang bumabagsak ang mga pader ng palasyo,
lumitaw ang matandang tiyanak mula sa anino na tinitirhan ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng galit at pang-aapi, at ang kanyang boses ay nagdudulot ng takot sa puso ng lahat. Sa pantahay sumusumpa akong wala ng kapayapaan sa kaharian na ito. Ako ang higit na malakas, at sa pag-angkin ko ng kapangyarihan, mawawala ang lahat ng pag-asa. Sigaw ng matandang tiyanak. Sa gitna ng labanang ito, si Marco ay nahulog sa isang madilim na puwang, kung saan ang anino ng nakaraan at mga tiyanak ay nagbubukas ng mga pintuan patungo sa kanyang kinabukasan. Ang mga hudyat ng digmaan at kaharian na puno ng kasakiman at pag-aambisyon ay tila ba naglalaho na sa madilim na abis ng kanyang harapin. Ang kwento ng paglipad ng tiyanak, di pangkaraniwang sigaw, ay nagpapatuloy sa gitna ng pag-alsa, pagkawasak, at ang lihim na pag-usbong ng tadhana ni Marco. Sa harap ng mga pagsubok at kaguluhan, maaari bang magsilbing liwanag ang kanyang puso para sa kapayapaan? O siya'y mawawala sa sarili sa gitna ng dilim at kagubatan ng kanyang misyon? Sa gitna ng madilim na puwang, natagpuan ni Marco ang sarili na nahulog sa isang dimensyon ng malamig na hangin at mapang-akit na ilaw. Ang kanyang paligid ay puno ng anino at multo na tila ba nag-aalok ng gabay. Sa kabila ng takot, naramdaman ni Marco ang diwa ng pagmamahal mula sa kanilang mga mata. Ang mga multo at anino ay tinulungan si Marco na bumangon, at sa pag-aakay sa kanya, isinilang ang pangako ng pagtutulungan para sa kapayapaan. Isinakay si Marco sa likod ng isang matandang anino na may malamig na ngiti at matang mapanuring naglalakbay sa kaharian. Habang naglalakbay sila, nadiskubre ni Marco ang malupit na kasaysayan ng mga nilalang sa kaharian. Ang pag-usbong ng hidwaan sa pagitan ng tiyanak at anino ay may mga kasaysayan ng kasakiman, pagkawasak, at pagtutol sa pagkakaisa. Sa bawat kwento na ibinahagi, lalo pang lumalim ang pangunawa ni Marco sa mga suliranin na kinakaharap ng kaharian. Pagdating sa sentro ng dimensyon, ipinakilala si Marco sa isang matandang mangkukulamang anino na may kakayahan na makipag-ugnayan sa mga espiritu. Ibinahagi sa kanya ng mangkukulam ang mga ritual at panalangin na maaaring magtaglay ng kapangyarihan para sa pagtutulungan ng mga nilalang sa kaharian. Ngunit, kasabay ng kakayahan ay ang mahigpit na pag-iingat na huwag lamang gamitin ito para sa pansariling interes. Sa pag-aaral at pagsasanay, natutunan ni Marco ang mga aral ng kapayapaan at katwiran. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nananaig ang diwa ng pagsasamahan sa kaharian. Subalit, ang matandang tiyanak na nagdulot ng gulo ay patuloy na nagtatangkang sumire sa kanilang mga pagsisikap. Isang gabi, habang si Marco ay nag-aaral ng mga ritual sa harap ng puno ng mga anino, biglang bumagsak ang dilim. Ang matandang tiyanak ay nagpakita sa kanyang harap. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malupit na lihim at galit. "Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito," sigaw niya kay Marco. Naglabas siya ng matindi at mapaminsalang kapangyarihan. Isinusumpa ang kanyang ngipin at itinutok kay Marco. Ang buong kaharian ay bumabalot ng dilim. Ang mga anino ay nagiging malamig at malalakas ang hiyaw ng mga tiyanak. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatili si Marco na nagtataglay ng diwa ng pag-asa at katwiran. Sa isang desperadong galaw, isinagawa ni Marco ang pinakamabisang ritual na natutunan niya mula sa mga anino. Binuo niya ang isang puwersang nagtataglay ng kaliwanagan at pagmamahal, at inilabas ito sa harap ng matandang tiyanak. Sa kanyang pagtatangkang baluktutin ang lihim na kaharian, nagdulot ito ng pagnanasa at galit mula sa lahat ng nilalang sa kaharian. Ngunit, sa gitna ng matindi at naglalakihang enerhiya,
ang matandang tiyanak ay unti-unting bumagsak. Ang kapangyarihan ng lihim na ritual ay nagdulot ng malakas na pang-akit sa lahat ng nilalang sa kaharian. Sa huli, nagkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng mga anino at tiyanak, nagbukas ng bagong yugto ng kapayapaan sa kanilang kaharian. Ang kwento ni Marco ay nagtatapos ng may lihim na pangako at pag-asa para sa kinabukasan. Habang siya'y umuwi sa kanyang mundo, iniwan niya ang kaharian ng mga anino at tiyanak na nagtataglay ng mga bagong simulain at pangakong itutupad para sa kanilang mga lahi. Matapos ang mga pangyayari sa kaharian ng mga anino at tiyanak, bumalik si Marco sa kanyang sariling mundo na puno ng mga alaala ng kakaibang karanasan. Sa kanyang pag-uwi, ang mga magagandang alaala at mga bagong kaalaman ay bumabalot sa kanyang puso. Ang kaharian na iniwan ni Marco ay nagbukas ng bagong pinto para sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga anino at tiyanak. Ang kanilang kaharian ay unti-unting nagbago mula sa malupit na hidwaan patungo sa tahimik na pagsasaning puwersa. Ang mga ritual at panalangin na itinuro ni Marco ay nagbigay daan sa mas matibay na kaharian na puno ng pagmamahalan at pag-unawa. Ang matandang tiyanak na dati nagtatanim ng puot at galit ay natutunan din ang aral ng kapayapaan. Ibinukas niya ang kanyang puso sa pagbabago at sa huli, siya'y naging tagapagtaguyod rin ng pagkakaisa sa kanilang kaharian. Sa pagpanaw ng mga kaaway na nagtaguyod ng hidwaan, ang kaharian ng mga anino at tiyanak ay nabuo muli. Ang mga nilalang na dati nag-aaway at nagkakahiwa-hiwalay ay nagkaroon ng pagkakaisa, nagtutulungan para sa ikabubuti ng kanilang lahi. Si Marco, bagaman bumalik na sa kanyang mundo, ay nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa mga nilalang ng kaharian. Ang kanyang pagmamahal at katwiran ay nag-iiwan ng marka sa kanilang mga puso. Hanggang sa huli, itinuring siyang bayani ng kaharian na nagdala ng pagbabago at pag-asa. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ni Marco ay naging alamat sa kaharian ng mga anino at tiyanak. Ang aral ng pagkakaisa, pag-ibig, at pagtutulungan ay nagtaguyod ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang kaharian. At sa bawat isa na makakarinig ng kwento ni Marco, muling mabubuhay ang diwa ng kaharian ng mga anino at tiyanak sa kanilang mga puso. Salamat muli sa inyong suporta at panunood. Please subscribe, like, and share para sa marami pang kwento ng katatakutan dito sa Kwento ng Kaba. You can share your true story. Email me at takuttale13@gmail.com or pwede din kayo magbahagi ng one new topic, title para sa susunod na paksa ng kwento ng katatakutan na aking gagawin. Salamat.